April 7, 2021. Isang nakagigimbal na balita ang yumanig sa tahimik na barangay Tangub, Bacolod City, kung saan 4 na magkakamag-anak ang natagpuang naliligo sa sarili nilang dugo sa loob mismo ng kanilang tahanan. Halos hindi na makilala ang mga biktima dahil sa matinding tama sa ulo at nooy nag-uumpisa ng mangamoy ang kanilang mga bangkay. Ito ang senaryong dinatnan ng kaanak ng mga biktima na siyang nag-report sa mga pulis ng pangyayari. Base sa kanyang salaysay, ilang araw na nilang hindi makontak ang mga biktima kaya siya'y napag-utusang puntahan ang bahay ng mga ito. Ngunit hindi niya inasahan ang malagim na eksena ang kanyang dinatnan. 2 sa mga biktima ay nakahandusay sa labas ng bahay. Ang isa ay nasa kubo at ang isa ay nakahandusay sa sofa. Ano ang kwento sa likod ng pamamaslang sa mga kawawang biktima? Bakit nila sinapit ang ganito karumal-tumal na kamatayan? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng malagim na pagpaslang sa pamilya Espinosa sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa tahimik na barangay Tangub, Bacolod City, naninirahan ng pamilya Espinosa sa loob ng Gardenville Subdivision. Payapa at tahimik ang baryo ng Tangub, kaya naman naging laman ng usap-usapan sa kanilang lugar ang pangyayaring ito. Ang lahat kasi ng miyembrong nakatira sa tahanan ng mga Espinosa ay walang awang pinatay nang noon ay hindi pa nakikilalang salarin. Ang mga biktima ay kinilalang sina Jocelyn Nombre, 59 na taong gulang. Ang kapatid nitong si Gemma Espinosa, 49 na taong gulang. Ang anak ni Gemma na si Michael Espinosa, 30 taong gulang. At ang anak ni Michael na si Princess, ang pinakabata sa mga biktima. Magkakasamang namumuhay ang mga biktima sa kanilang tahanan sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangub, Bacolod City. Seaman ang asawa ni Jocelyn na si Jonel Nombre, habang OFW naman sa Saudi ang asawa ni Michael. Ipinagtaka kasi ng seaman na si Jonel kung bakit ilang araw na niyang hindi makontak ang kanyang asawa, simula pa noong Linggo ng umaga, April 4, 2021, araw ng pagkabuhay o Easter Sunday. Maging ang mga kasama nito sa bahay ay hindi rin sumasagot sa kanyang tawag, kaya nakiusap siya sa kanyang kapatid na magtungo sa bahay nila sa Gardenville Subdivision dahil iba na raw ang kanyang pakiramdam at siya'y lubos na nag-aalala. Noon nga ay pinuntahan ni Jonah de los Santos, kapatid ni Jonel, at isa pang kasama ang bahay ng mga biktima sa Gardenville Subdivision. Sa labas pa lamang ng bahay, amoy na nila ang masamang balitang gumulat sa buong pamilya. Hindi nila napaghandaan ang malagim na eksenang kanilang masasaksihan, kaya halos bumaligtad ang kanilang mga sikmura nang isa-isa nilang natagpuan ang mga bangkay ng mga biktima na nakabalot ng kumot at may takip na mga karton. Kalunos-lunos ang kanilang sinapit na sa palagay nila ay pinagpapalo ng isang matigas na bagay sa ulo. Agad nilang ipinaalam sa kanyang kapatid na si Jonel ang malagim na sinapit ng mga biktima. Dali-dali rin nilang inireport ang pangyayari sa Police Station 8 ng Bacolod City para sa agarang investigasyon. Agad namang rumesponde ang mga pulis ng Station 8 sa pinangyarihan ng krimen at dinala ang mga bangkay sa isang funeral home at doon ineksamin ang mga ito. Sa palagay ng mga investigador, nasa 2 hanggang 3 araw ng patay ang mga biktima nang matagpuan ang kanilang mga labi base sa pagsusuring isinagawa sa mga ito. Sa mga oras na iyon, walang ideya ang mga kaanak ng mga biktima kung sino ang maaaring gumawa noon sa kanilang kapamilya.
Wala raw silang alam na kaaway ang mga ito, kaya pala isipan din sa kanila kung sino ang maaaring gumawa noon sa mga kaawa-awang biktima. Sa pag-aaral ng mga pulis sa kaso, hindi bababa sa 2 ang maaaring salarin sa krimen dahil tila inilipat ng lugar ang mga bangkay sa loob lamang ng bakuran. Sino nga kaya ang maaaring salarin sa pagkakapas lang sa pamilya Espinosa? Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, isang pangalan ang lumutang na maaaring may kinalaman sa naganap na patayan sa loob ng bahay ng mga biktima. Iisang tao lamang daw ang madalas na magpunta sa bahay ng mga biktima bago maganap ang pamamaslang, at ito'y napag-alaman na si Christian Don Tulot o mas kilala sa tawag na Don Don, 39 na taong gulang na tubong Concepcion, Iloilo. Hinanap siya ng mga pulis upang imbitahan sa presinto at natagpuan nila ito sa Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental kinabukasan, April 8, 2021. Ayon sa kanya, nagpunta siya doon upang kunin lamang ang kanyang sweldo kung saan daw siya nagtatrabaho. Ayon sa bersyon ng kanyang kwento, linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday noong April 4, 2021, bandang alas 9 ng umaga. Nadatnan niyang nagiinuman si Michael, amain nitong si Joel Espinosa, at isang lalaking pinangalanan lamang niya bilang bro. Ayon pa sa kwento ni Tulot, masaya naman daw noong una ang nasabing inuman, hanggang sa mauwi daw ito sa matinding komprontasyon sa pagitan ni Michael at bro. Tungkol daw ito sa utang ni Michael kay bro na nagkakahalaga ng 35,000 pesos ng droga na binili ni Michael kay bro, ngunit hindi niya ito binayaran. Ito raw ang pinagmula ng away kaya inuna ni bro na atakihin si Michael ng martilyo sa ulo, saka ito ginamitan ng patalim para tuluyan ang biktima. Nadinig daw ni Jocelyn ng komosyon kaya ito lumabas ng kwarto, at ito sa kasamaang palad ang isinunod ni bro habang hawak si Jocelyn sa kamay ng sarili nitong kapatid na si Joel Espinosa. Pagkatapos daw noon ay isinunod ni alias bro si Gemma na noon ay nasa pahingahang kubo na katabi lamang ng kanilang bahay. Sinubukan pa raw humingi ng tulong ni Jocelyn pero pinigilan daw niya ito kaya daw siya nagkaroon ng mga kalmot sa kanyang braso. At ito raw ang tangi niyang naging partisipasyon sa krimen. Wala raw kasi siyang nagawa ng mga oras na iyon sapagkat tinutukan siya ng kutsilyo ni Joel habang isinasagawa ni bro ang krimen. Pagkatapos daw noon ay nagmamadali na siyang umalis at ng mga oras daw na iyon ay buhay pa ang pinakabatang biktima na si Princess Espinosa. Hindi raw niya alam na pati ito ay hindi ititirang buhay ni bro at ni Joel at hindi na raw niya nakita kung sino sa dalawa ang pumatay kay Princess. Nagtungo daw siya sa Don Salvador Benedicto dahil sa labis na takot para sa kanyang buhay. Samantala, hindi kumbensido ang mga investigador sa salaysay ni Tulot dahil bukod sa maraming inconsistencies sa kanyang kwento, nahulihan nila ito ng droga sa kanyang wallet na nagkakahalaga ng 6,800 pesos at aminado itong gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot, kaya naman noon ding araw na iyon ay kinasuhan siya ng mga pulis ng Violation Against Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Mula person of interest ay itinuring na siya bilang prime suspect sa krimen. Kakasuhan din siya ng multiple murder pati na ang 2 taong sinasabi niyang tunay na gumawa ng krimen. Hindi naman nagtagal ay nahuli ng mga pulis si Joel Espinosa. Ngunit wala itong inamin sa kaso habang si alias bro ay nananatiling at large. Nang araw ng libing ng mga biktima, isang extrajudicial confession ang ginawa ni Tulot sa harap ng mga pulis at ng kanyang abogado. Binawi niya ang una niyang salaysay na nadamay lamang siya sa krimen at si Joel Espinosa at isang alias bro ang tunay na gumawa nito. Ayon sa kanya, wala siyang kasama nang patayin niya ang mga biktima. Gawa-gawa lamang daw niya ang una niyang salaysay
dahil ito raw ang tunay na nangyari noong April 4, 2021. Nagiinuman daw sila ni Michael bandang alas 9 ng umaga noong Easter Sunday, April 4, 2021. Maayos naman daw ang kanilang kwentuhan noong umpisa at gumamit pa nga raw sila ng droga. Pero napunta raw ang kanilang usapan tungkol sa utang ni Michael sa kanya na nagkakahalaga ng 35,000 pesos na droga. Tinanong daw niya ito kung bakit hindi siya mabayaran ni Michael gayong nasa abroad naman ang asawa nito. Sa puntong iyon daw ay nagpaalam si Michael sa kanya na kukunin lamang nito ang kanyang ATM para mag-withdraw ng perang pambayad sa kanya. Pumasok daw ito sa kanyang silid at paglabas nito, imbes na ATM ay kutsilyo ang kinuha ni Michael at saka siya biglang inatake nito. Pero napigilan daw niya ang pag-aamok ni Michael nang tisurin niya ito at matumba sa sahig. Dito na raw siya nakakuha ng pagkakataong pagpapaluin nito ng martilyo sa ulo hanggang sa ito'y kanyang mapatay. Dahil sa komosyon ay lumabas daw si Jocelyn at nagtangkang humingi ng tulong, pero nahabol daw niya ito at kanya rin itong minartilyo. Isinunod raw niya ang nakatatandang kapatid nitong si Gemma na noon ay nasa pahingahang kubo ng mga Espinosa. Pagkatapos ay ibinalot daw niya ng kumot at tinakpan ng mga karton ang bangkay ng mga biktimang si Michael at Jocelyn. Sa kanya ito hinila palabas ng bahay. Pinutol din niya ang buhok ni Jocelyn bago siya muling pumasok sa loob ng bahay. Pagbalik daw niya sa loob, ikinalat niya ang mga mahahalagang gamit ng mga biktima upang magmukhang pinasok sila ng magnanakaw. Pagkatapos daw nito ay nakita niyang umiiyak ang anak ni Michael na si Princess. Sinagot daw nito ang tawag ni Jonelle sa cellphone, pero naagaw daw niya ito at pinalitan daw niya ng cartoon ang pinapanood ng paslit. Naghugas raw siya ng kamay, ngunit muli niyang nakitang may kausap sa cellphone si Princess. Kaya kinuha niya ito at dinala sa sofa. Sa kanya tinakpan ang una ng mukha hanggang sa malagutan ng hininga ang paslit. Ito raw ang senaryong kanyang iniwan bago siya tumakas papunta sa kaibigan sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Wala raw katotohanan ng una niyang salaysay na siya'y saksi lang sa nangyari dahil siya lamang daw mismo ang gumawa noon sa mga biktima, kaya't siya'y lubos na humihingi ng tawad sa pamilya Espinosa. Nadala lamang daw siya ng init ng kanyang ulo at ipinagtanggol lamang ang kanyang sarili laban kay Michael. Humingi rin siya ng tawad sa mga pulis dahil sa pagtatahi niya ng kwento noong una. Dahil sa pag-aming ito ni Tulot, pinakawala ng mga pulis si Joel Espinosa, kapatid at tiyuhin ng mga biktima mula sa kanilang kustodiya. Bukod sa kasong isinampa sa kanya para sa Comprehensive Drugs Act of 2022, sinampahan siya ng pamilya Espinosa ng multiple murder at kasalukuyang naghihimas ng rehas sa Bacolod City.